Para sa inyong final project sa Life and Works of Rizal, kailangan niyo magsagawa ng research tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay. Naintindihan ba, Black E? Okay, paalam, Black E. Sige, basta sagot mo merienda. Huwag na, chat off ka na. Mag-inom na lang tayo. Tama na mama mo, chat off. Parang masimulan nga kasi tayo. Ano na kaya nangyari sa buhay niya? Kasi ba't kailangan pa pag-aralan ng buhay ni Rizal? Kaya nga. Ay nako, kumain na lang kayong dalawa. Makain na. Ano na nga to? Manood na lang tayo ng buhay niya. Ay, no. Mamaya na lang natin tutuloy. Nakastok na ako eh. Sige, mamaya na lang. Tulog muna tayo. Tara, yan. Oh, yan tatamad na naman ninyo. Mandala naman ng katamaran ninyo. Ang tamad-tamad nyo talaga. Uy, gising! Nasaan tayo? Dani! Jayla, gising! Gumising ka! Nasaan tayo? Tingnan mo! Atin ba? Tingnan mo! Bakit ganyan? Nasaan tayo? Ano yan? At ibang balon nila? Hinahanap na tayo! Baka nasa libro! Lot! Wag po! Wag po! Maawa na kayo! May anak pa ako! Anak! Anak! Kuha ikaw, hindi ka. Wala dapat yun sa'yo. Wag pa! Amen! Oh, Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Okay, gandang building. Okay, sarap si King. Ubad! Tama na! Ubad! Tama na! Sige pa. Malapit na mo masanggal sa kanya, Tidora. Hindi ko na kaya umiri! Ayanin mo, man. Hindi na ako sa tabi mo. Tila iba ang hugis ng ulo ng iyong anak. Doña Teodora, isang malusog na bata. Ito na ang aning anak, mahal ko. Simula ngayon, ang iyong ngalan ay Jose. Noong ika-11 ng Hunyo, taong 1861, sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado A. Alonso Rialonda sa bayan ng Calamba, Laguna. Siya ay ikapito sa 11 anak ng mag-asawang Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso Rialanda. Ang pangalang Jose ay nagmula sa patrong San Jose bilang pagbibigay-pugay ng kanyang ina. Siya ay bininyagan ni Padre Rufino Colliantes sa simbahan ng San Juan Bautista sa Calamba, Laguna. Si Jose ay may edad na 3 taong gulang at siya ay kilala sa kanyang palayaw na Pepe. O sige anak, basahin mo itong abesedaryo. A, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, ra, sa, ta, o, wa, ya. Tama po ba yun, Inay? Napakahusay, Pepe. Walang duda, ikaw nga ay mayroong taglay na talino. Ama, maraming salamat sa grasya na ibinibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. Sana po ay pagpatuloy ninyo ang pagbibigay ng grasya sa amin. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Ngunit, ganun po ba yun, Inay? Oo, Pepe, kaya huwag mong tularan ang gamo-gamo sapagkat siya ay dapat na umiwas sa apoy upang hindi nabuwis ang kanyang buhay.
Kaya Pepe, wag na wag mo tutularan ang gamo-gamo. Kinabukasan, masayang nakikipaglaro si Pepe sa kaniyang kapatid na si Concepcion Rizal o mas kilala bilang Concha. Sadyang mabagal ka lang tumakbo, Concha. Wait, nauuna ako kuya. Uwi na tayo. Sina Pepe at Concha ay napakalapit sa isa't isa dahil lagi silang naglalaro. Hindi gaanong malayo ang edad nilang dalawa, ngunit magbabago ang lahat sa... Concha, anak ko, hindi ako makapaniwala na kami iniwan mo na. Anak, kung nasan ka man ngayon, hindi ka namin makakalimutan. Concha. Mahal na mahal kita, aking kapatid. Mahal na mahal ka namin. Hanggang sa pagkita, Concha. Kinakailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Ngunit mahal ko, alam mo naman sakitin ng ating anak. Oo, mahal ko. Ngunit, siya rin ay masasanay at lalakas ng kanyang katawan. Pasyano! Ano po yung tatang? Ihatid mo sa binyan ng iyong kapatid na si Pepe. Doon muna siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, pasusunod po. Pagpatak ng 5 taong gulang ni Pepe, lumisan sina Pasiano at Jose sa Calamba patungo sa Binyan, Laguna upang mag-aral si Jose at magkaroon ng pribadong pagtuturo sa ilalim ng isang guro na dating kaklase ng kanyang ama na si Maestro Justiniano Cruz. Jose, dahil huli ka sa aking klase, ito'y aking papilihin. Sabas Espanola? Uno ako. Ikipasakon ang Latin? Uno ako. Jose, malit ka lang ang tata kami. Pao yung alaman! Dahil kaunti lamang ang kaalaman ni Jose sa salitang Espanyol at Latin, pinagtawanan siya ng mga kaklase niya at nagalit ang kanyang guro dahil paulit-ulit ang kanyang sagot. Anong sabi mo? Ako chunggo. Kaya naman sa'yo, bangus! Bangus! Jose, ikaw na naman? Halika nga dito. Bakit na ka? Sa'yo ka nga? Ano? Ha? Wala lang ako ginagawa? Sa Binyan, doon naranasan ni Pepe ang hindi niya naranasan sa kanilang tahanan, kabilang ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Bagamat halos araw-araw kinukutya si Pepe ng mga kamag-aral at madalas na paluin ng kanyang guro, ay nagawa niya pa rin mag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa pang-akademiko. Ano bang nagawang Sa kaniyang murang edad, Mamamatay ba ako nung nasaksihan walang saysay? niya ang pagmamalupit Oh, Diyos ko, at ano ba pang-aalipusta nangyayari sa ng mga mundong Kastila sa mga Pilipino, gaya na lamang ang pagbitay sa 3 pari na gumburza na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Sa pagtatapos ng pag-aaral ni Jose sa Binyan, Laguna, nalaman niya ang balita na hinuli at ikinulong ang kanyang ina dahil sa akusa ng kanyang hipag na kasabwat raw sila at ang kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtangkang nasunin siya. Pepe, hindi mo na maaaring gamitin ang apelidong Mercado dahil lubhang mapanganib ito sa'yo. At baka madamay ka sa paghihiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman? I'm on! Kasi pinag-iinitan na ang pamilya natin dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Pati na rin ang pagtanggi ni Tatang sa pagtaas ng buwis ay kanilang binigyan ng kahulugan. Kaya, ikaw Pepe, mag-aral ka ng mabuti at huwag mong ikahiya ang pamilya natin. Masusunod po, kuya. Ngunit, ano pong apelido ang aking gagamitin? Rizal ang gamitin mo.
Noong Hunyo 10, 1872, sinamahan ni Pasiano si Pepe patungo sa Manila upang magbaka sakali na nakapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ko na namin maaaring tanggapin dahil nahuli ka na sa araw ng registrasyon. At sa tingin ko, ang iyong katawan ay patpating para sa iyong edad. Paumanhin po. Pero nakakasiguro ko na magaling at matalinong bata si Jose. At nakakasiguro rin ako na magdudulot siya ng magandang impluensya sa eskwelahang ito. At nararapat po siyang makapasok sa paaralang ito. Sa unang taon ni Jose, hindi ito naging madali dahil labis na pinaghirapan na makamit ang kanyang matataas na marka upang matuwa sa kaniya ang kanyang ina na kasalukuyang nasa piitan ng panahon na iyon. Isang buwan na lumipas matapos makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon siyang kunin pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura gamit ang apelyedong Rizal sa Universidad ng Santo Tomas. At habang nag-aaral si Jose, doon niya nakilala ang isang dalagang mahinhin at kaakit-akit. Ang ganda ng anak ni Tio Antonio Rivera. Siya ay si Leonor Rivera. Alam mo ba yun ni minsan, hiniling ko kay Bathala na hindi na lamang tayo magpinsan. Ngunit, paano kung pagdalaman nila ang ating relasyon? Anong gagawin natin, mahal ko? Kung ganoon, tatanan na kita mahal ko. Itatago muna natin ang lihim nating ugnayan at tatawagin mo na kitang Tainis para hindi nila maalata. Sige, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ito ang liham ng ating pinagkasunduan. Pumunta ka sa Europa para mag-aral ng medisina at ipagpatuloy ang nararapat para sa ating bayan. Ngunit, May iwan lang ako dito para alagaan si Nanang at Tatang. bakit ako pupunta roon? Bakit hindi kayo? Dahil ikaw ang pinaka makikinabang dito. Hindi ako ang nagdesisyon dito. Pero papadalhan ka namin ng panggastos mo buwan-buwan. Hindi pa payag si Nanang at Tatang. Malalaman lang nila kapag nasa Espanya ka na. Paano naman si Leonor? Ano bang mas pipiliin mo? Ang pagmamahal ng isang babae o ang bayan natin? Siya ay umalis sa Pilipinas noong 1882 upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina sa Espanya. Naglakbay siya sa maraming lugar sa Asya at Europa bago dumating sa Madrid kung saan natapos niya ang pag-aaral ng medisina. Pepe ba yun? Grabe naman sa Makate. Pepe ka, Peggy, Pepe. Magayon niya kami. Akala ko kasi Pepe. Pero ano naman? Sabi na naman nakuha yung jacket na yan. Namigro na dito. Yan naman yung mga kasama ni Pepe. Paano yan sa Ateneo? Bakit nga yan? Ang daming pogi dito. Manahimik ka na. Alam mo may inaaral, di ba? How can I model of the order type of things? Yes. Cinco. One. Dos. One giving those and one. Yes, Rizal. I think they're One bien, Rizal. Now, now, he should go see that he moved the eye. What? Yes, Rizal. Professor, may I? Yes, strictly. This muscle, the levator palpebrae superior, internal to the skin of the upper eyelid, not the eyeball. And the other eye muscle. Medial right hook, lateral right hook, superior right hook, inferior right hook, superior oblique, and internal oblique. Excellent. Good job, Rizal. Habang si Rizal ay nasa Europa para mag-aral, si Leonor sa Pilipinas naghihintay lamang. Leonor ko, sa bawat letra na sinusulat ko, ikaw ang aking inspirasyon. Ang iyong pagmamahal ang nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang aking mga pangarap para sa ating bayan. Ang iyong mga salita
ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Sana matapos na ang iyong paglalakbay upang muling magkasama tayo. Alam mo na ba ang tungkol sa ideya ni Rizal? Bakit? Anong tungkol sa ideya ni Rizal? Alam mo bang nahuhumaling ang iyong anak sa lalaking tulad ni Rizal? Anong tungkol kay Rizal? Hindi ako makapagpayag na mapunta ang aking anak sa lalaking tulad ni Rizal. Delikado ang kanyang mga ideya. Tama ka, mahal. Kailangan natin pigilan ang kanilang pag-iibigan. Ngunit sa paano paraan? Alam ko na ang aking gagawin, mahal. Alam mo na ba ang tungkol sa ideya ni Rizal? Bakit? Anong tungkol sa ideya ni Rizal? Alam mo bang nahuhumaling ang iyong anak sa... Bakit kaya hindi na sumusulat si Rizal? May nangyari kaya sa kanya? Go. Thank you. I'm sorry, sir, but we cannot give you your diploma because I did not submit your thesis. Oh, Rizal, how was it? It's already done, but I need money to publish it. Oh, you need help financially? Yeah, definitely. I have money here. I have money here, but I don't think it's enough for you to publish your book. Are you sure about it? Yes, of course, you're my friend, Rizal. This is a really big amount. I'm sure this will help me. No, it's my pleasure to help you because you're my friend. Thank you, my friend. You're Actually, welcome. I should go. Okay. Bye. Isusulat ni Rizal ang manuskrito ng nobela. At ang unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere ay nailathala noong Marso 21, 1227. O mga kaibigan, narito ng ating pagkain. Tikman nyo. Kumuha kayo. Salamat, kaibigan. Ayun, abutan mo sila. Naku, wag na. Salamat. Ayun. Sana magustuhan nyo yung hinanda namin. Salamat. O, kahit mamaya na. Bumalik ako rito mga kasama dahil nandito ang larangan wala sa ibang bansa. Kaya't inilalapit ko sa inyo ang pagbuo ng La Liga Pilipina. Ito ay isang samahan na sa tingin ko ay pinakamabisang kasangkapan upang tayo tuluyang lumaya. Sa samahang ito, hindi lang tayo basta magkakasapi, kundi magkakapatid na nagdadamayan sa lahat ng uri ng hilahin, kasakiman, at higit sa lahat, layunin natin pagyamanin ng edukasyon, agrikultura at komersya. Kailangan nga yan. Ito ang una at pinakamabisang hakbang sa paglaya. Tama. Patatagin natin ang pundasyon ng tao at ng kanyang pamilya. Sa gayon ay makakatulong ito sa pagkamit ng kalayaan. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Celisal! Mabuhay! 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 1882 matapos itatag ang La Liga Pilipina, ipinatapon si Jose Rizal sa Dapitan upang manirahan doon bilang isang doktor, guro at reformista. Magandang araw po. Kayo po ba si Dr. Jose Rizal? Ako nga po, kayo po. Ako po si Josephine Bracken at kasama ko pong aking mamahin, si George Stauffer po. Yung sa pagkano sa mata, ay narinig ko namin na isa po kayo sa pinakamagaling na doktor dito sa Dapitan. Nalulungit ko kayong makilala, maupo po kaya. Ano po ang nararamdaman ninyo? Halos hindi na ako makakita at lumalaban na ako aking mga tay. At minsan ay sumasakit ang aking mga mata. Kailangan po nating operaan ito. May pag-asa pa pong maibalik ang inyong paningin. Talaga po, gagawin po po ang aking ama. Lahat po'y gagawin po namin. Gagawin ko ang aking makakaya. Kailangan lang po natin maganda para sa operasyon ito. Josephine, maaari mo ba akong tulungan?
Lahat po gagawin po namin para lang po gumaling ang aking ama. Maraming salamat. At sa mga sandaling iyon, noong Pebrero 1875, doon nagsimula ang isang pag-iibigan ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Matagal nang naitatagal na Liga Filipina at ngayon, sa Dapitan, natagpuan ni Rizal ang bagong pag-asa sa piling ni Josephine sa gitna ng pagsubok at paghihirap. Hindi medikal ang tulong ang kailangan ko, Dr. Rizal. Ang totoo ay pinadala ako ni Supremo. Sinong Supremo? Si kasamang Andres Bonifacio. Nais niya kayong sumama sa malakihang pag-aalsa na magaganap sa iba't ibang panig ng ating bansa. Hindi pa tayo handa. Ano ang magagawa ng inyong mga bolo sa mga bala at kanya ng mga Kastila? Kung dadanak din ng dugo, siguraduhin muna nating may laban tayo. Ngunit kailan tayo magiging handa? Kapag pantay na ang ating mga paa? Pasensya na, ngunit kailangan ka namin, Dr. Rizal. At kaya ka naming itakas dito. Nakapagsabi na ako ng aking salita. Wala akong balak tumakas. Dr. Rizal. Dr. Valenzuela, hindi ako tatakas. Uy, sino yun? Yung dalawang mama, yung nakatayo. Si Prasiano yun, tsaka si Andres. Baka magsikan na sila. Ilang araw na rin kasing nahuli si Rizal. Ganun. Tara. Handa rin kaming lumaban. Mga kasama, hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Habang nagbabalak sina Andres na iligtas si Pepe sa kulungan, si Pepe ay nagsulat para kay... Mahal kong kapatid, 4 na taon at kalahati na tayong di nagkikita. At kung tayo may di na muling magkikita, nagsisisi akong iwan ka para alagaan muli ang pamilya natin at ng ating matatanda ng magulang. Nagugunita ako ang iyong pagsusumikap upang bigyan ako ng karera. Sa madilim na selda sa Bagong Bayan, kung saan naghihintay si Jose Rizal sa kanyang kahuli-hulihang araw, isang eksena ng pagmamahal at pagpapaalam ang naganap. Dumating ang kaniyang ina, si Teodora Alonso, at ang kaniyang kapatid na si Trinidad upang bisitahin siya. Anak ko! Nanang, ginawa ko lang ang tama. Huwag kang umiyak yan, kailangan ko lang magpakatatag. Anak, sana hindi ka nalang nakisali sa politika. Pepe, bakit ba nangyari sa'yo to? May gusto akong iregalo sa'yo. Ito yung niregalo ko sa'yo noong Pasko. Sana, kapag nakikita mo yan, maalala mo ko. Salamat, haalagaan ko to. Oras na. Umalis. Jose, mahal ko. Josephine, huwag kang umiyak. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ako mawawala. Mananatili ako sa puso mo. Gusto kong maging asawa mo. Josephine, sigurado ka ba? Hindi ko gusto maging dahilan ng iyong pagdurusa. Kasi mahal ko. Gusto kong maging asawa mo kahit sa huling sandali. Handa na ba? Yanda ang armas! Anak, may oras pa. Magsisi ka na. Bumalik ka sa simbahan. Pare, tama ang ginawa ko para sa bayan ko. Hindi na ako babalik sa simbahan na nagpahirap sa kanila. Mali ka, anak. Para sa bayan ko, mamamatay ako. Hindi ako traidor. Mahal ko ang Pilipinas. Tama na! Opisyales, maaari ba akong humingi ng kahilingan para sa akin uling sandali? Pag-iisipan ko. Nais ko lamang na itama sa aking ulo ang mga bala. At may isa pa akong kahilingan. Nais ko lamang na humarap sa harap ng bayan habang ako ay babarilin. Tama na! Asintayin! 1, 2, Sumatom est! 3! Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan sa harap ng katotohanan? Hayaan niyo bang muling gapusin ang ating bayan? Tapos na!
buhay ako'y mabantayan, Pilipinas ko. Hihingi ko lang mo. Magandang buhay po. Magandang buhay. Ma'am, nasan po sige na ang merkado? Papasa na po kami ng project. Nandito, sandali tatawag. Propnet! Nandito yung mga estudyante mo, magpapasa lang ng project. Oh, ayan pala kayo. Ang bilis niyong natapos ah. Siyempre, sir. Yung ni ano rito. Mama! O siya, ano na yan po yung ninyo para makauwi agad kayo. Napakahihingi ko ngayon. Thank you, sir. Ayos tayo, sir. Bye! Bye, sir. Aba, tama lahat ah. Nung napag-aralan nila ang nauna kong buhay. Tapos na! Ano pag nalaman nila ang ating relasyon? Anong gagawin natin? Ay, di ba pala? Hindi pa nga. Handa rin kaming lumaban. Mga kasama, hanggang kamatayan. Iisipan ko. Nais ko lamang na iwag itama sa aking ulo ang mga bala. Tama na! Sige, sige. Mabuhay ka. Mabuhay! Tila iba ang iyong hugis ng polo. Kailangan po natin operahan. Mama Isa! Tapos na po.